church ngayon. At nagpapasalamat po tayo sa isa pong napaka-special na araw na ito para sa kanilang pamilya. Ito po ay araw ng dedication po ni Kathleen. At salamat po sa family ng bawat isa na narito po. At tayo po ay magpapatuloy para sa ating pong dedication service for this noon time. First of all, I would like to mention na ang ating pong ginagawa po ngayon ay hindi po infant baptism, but we call this child dedication. Ang child dedication po ay, especially ito po ay ginagawa po ng mga Israelites. Pero isa po sa napakagandang practice po ng Filipino ay i-copy ho yung ito pong practice na ito dahil ito po ay napaka-biblical na practice. Before we proceed sa ating pong gagawing dedication, kinausap ko po si Mark to say something, a testimony about Kathleen, paano dumating, bakit Kathleen Alexandria, hindi ko po alam kung ano po sasabihin po niya, pero I would like to request ang isa po sa kanila po para po mag-share, para bigyan po tayo ng background dito po sa ating pong occasion po na sila-celebrate po ngayon. Mark? Good afternoon po. Si Caitlyn po kasi matagal na namin prayer since nung kinasal po kami ni Mrs. So di namin expected na after 3 years pagkakalog sa amin ng Panginoon, kaya magpapasalamat magdamin yung buhay niya. At ngayon dumating siya sa isang taon na. Dahil nung nakaraang taon, madami siyang pinagdaanan, bagyo. Kaya tinatawag siya sa amin na tawag sa kanya Karina. Dahil yung bagyo na yun kasabay siya na. So salamat sa Panginoon dahil lang ngayon isang taon na siya. Mga bagay. Salamat sa Lord. Yeah, thank you very much, Mark. Kathleen Alexandria, yan po yung full name po ng ating pong i-dedicate ngayon. Ang meaning po ng Kathleen ay pure. Ang meaning po ng Alexandria ay warrior. So, ang bata pong ito ay pure warrior. Palaban po ito. Tinitingnan ko po kung ito po ay biblical name. Yung Alexandria, of course, it is a biblical name. But Kathleen ay hindi po natin makita. Pero yung kanya pong definition ay makikita po natin sa Matthew chapter 5 verse 8. Ang sabi ron, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Marami pa hong mga supporting verse po tayo that talks about purity. At yan po yung definition po ng name ni Kathleen. So, while the name Kathleen itself is not biblical, its meaning is deeply rooted in biblical virtue. Purity of heart, life, and spirit. Yan po yung ibig sabihin po na Kathleen. Kaya, salamat sa Panginoon dahil alam po ninyo ang ating pong name, kung ano po yung name natin, ganun po tayo lumalaki. So kung ano po yung definition ng ating pong name, ganun po nagiging yung ating pong character. Hindi ko po alam kung alam po ninyo yung definition ng inyong pong name, but we have to discover it. Kasi kung ano ho kayo, tinatawag ho kayo everyday, kung anong pangalan nyo, ganun ho kayo magiging. Ako po, Edmond. At kung ano ho yung definition ng aking pong name, ay ganun ho yung nagiging molding ng ating pong character. Again, binanggit ko po kanina na ito pong child dedication ay Jewish practice. At si Jesus Christ po ay dinedicate, siya po ay bata pa. At ang practice pong ito ay napaka-godly ho na practice. In fact, ang sabi ho ng Psalms 127 verse 3, "Behold, children are a gift of the Lord, the fruit of the womb is a reward." So, bali ngayong first part po ng ating pong dedication, gusto ko lamang pong magbigay po ng address
para po kay Mark at saka para po kay Cassie. Ano? Para po sa magulang. Unang-una, ang pagkakaroon po ng anak, first baby ni Mark at saka ni Cassie, it implies responsibility. Ano po? Ibig sabihin, ang pagkakaroon po ng anak ay responsibilidad. Masarap pong magkaanak, pero yung responsibility, hindi po madali. Alam ko po yung mga magulang na kasama ko po ngayon, alam niyo po yan. Ano? Meron po akong tatlong gustong ipaalala kay Mark, kay Kathy, this noon time. One, you are to love and care para kay Flip. Love and care. Ibig sabihin, paano nyo ba i-express yung inyong love and care para sa inyong anak? Sa pamagitan ng pagpo-provide ng kompletong pagkain, clothing, and even yung shelter and education. Ano ho? Sa kultura ng Pilipino, dahil sa tayo po ay masyado pong close family ties, minsan ho lumalagpas ho yung responsibility. Minsan ho may umaako ng ibang responsibilidad. Okay lang po yun. Pero wag hong magiging priority ng responsibility ay yung iba. Sino ho bang ibang umaako ng responsibilidad po ng bata? Sino? Lola. Naku, lola. Totoo po. Ano ho? Hindi lamang po lolo, lola, tito, tita. Di ba, no? Ang dami pong umaako ng responsibility. Pero ito po ay pangunahing responsibilidad ng magulang. Kaya unang anak, so meron ho mga dapat hong gawin, si Mark at saka si Kathy. At nakikita ko naman po sa tuwing sila po ay nasa simbahan, nakikita ko po yung kanilang pag-aasikaso para po sa kanila pong anak. Pangalawa, Mark and Kathy, hindi lamang love and care para kay Flynn, but you are to teach and train her. You are to teach and train her. Mark and Kathy, kayo ang unang teacher, kayo ang unang trainer ni Caitlin. Normally po kasi ang parents po ay, pag hindi po alam to, ang unang-unang nagiging teacher sino? Yung teacher sa paaralan. Yung unang-unang trainer, yung mga nagdi-discover ng skill ng ating mga anak, ang unang trainer. Pero actually, ang parents po, ang unang-unang pong magiging teacher ng kanya pong anak. And the home is the first classroom. Ano po? Kaya ho, sa murang edad pa lamang ng bata ay tinuturuan na po sila ng mga principles of life and living. Ano ho? Na makikita po natin yan sa Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 7. At ito pong teaching pong ito ay nag-embrace ng whole medicine of life, from worship of God to respect for elders, to love and to obey, etc. Ano po? Realize also, Mark and Kathy, na ang training ng bata ay nagsisimula ito sa kapanganakan at hindi ito natatapos. Sabi nga nila, ang teaching daw po at ang pag-gain mo natin ng knowledge is from birth hanggang dun po sa grade. So wala hong pagkatapos at pagtuturo at pag-adapt po natin ng maraming principle. And the first 18 hanggang 21 years of life ng isa pong bata is ang main teacher po niya dapat ay yung kanyang magulang. Ano po? So, make her prepare for life while still young. Give her wings to fly, Mark and Kathy. And give her feet to stand the vigors of life so that he will not blame you later on. Mahirap po kasi pag matanda na at hindi mo nag-guide yung bata, isang araw ipo-point po niya yung finger sa atin at sasabihin niya, ikaw kasi papa, ikaw kasi mama, hindi mo ko tinuruan. So, ang first lesson natin today para kay Mark at kay Kathy, you are to love and care for Kathleen. Pangalawa, you are to teach and train her. Ano po? At ang pangatlo, always balance discipline with love.
Bakit? Pag masyado tayong disiplinado, ano nang nangyayari sa bata? Nagiging rebelde. At pag masyado ho tayong nagbibigay ng pagmamahal, hindi nababalanse, nagiging spoiled po ang bata. Ano po? Kaya dapat, Mark and Kathy, balanse ha? Nadidiscipline yung bata. And it can be done through your example sa buhay ho ni Caitlyn. Yung inyong pong words, yung inyong pong attitude, kopopyahin niya po yan habang lumalaki siya. Alam niyo yung batang galing mag-imitate. Kahit nga ho yung lakad natin, kaya nilang i-imitate. Kahit po yung words natin, kaya nilang gayahin. Ano? Magaling ho kasi silang mag-imitate. So, always balance discipline with love. I would like to read a passage in Mark chapter 10, verses 10 to chapter 10, verse 13 to 16. And this is the word of God. One day, some parents brought their children to Jesus so he could touch and bless them. But the disciples called the parents for bothering him. When Jesus saw what was happening, he was angry with his disciples. He said to them, "Let the children come to me. Don't stop them, for the kingdom of God belongs to those who are like these children. I tell you the truth, anyone who doesn't receive the kingdom of God like a child will never enter it." Then he took the children in his arms and placed his hands on their heads and blessed them. Ano yung ginawa ni Jesus Christ? Alam niyo si Jesus Christ, nung nandito po siya sa lupa, loves na loves po niya mga bata. Mahilig po siya sa bata. At sabi po ng verse 10, then he took the children in his arms and placed his hands on their heads and blessed them. Ito yung gagawin natin ngayon. Request natin ang Panginoon na i-bless niya si Caitlyn, habang siya po ay lumalaki. So, sinabihan ni Jesus Christ yung mga tao sa paligid na huwag daw pigilin ang bata na lumapit sa atin pong Panginoong Hesukristo. Ano po? Child dedication, actually hindi naman si Caitlyn ang lumalapit ngayon, kundi sino? Nilalapit ni Mark at saka ni Kathy kay Jesus si Caitlyn. Ano po? Anong ibig sabihin nito? The child dedication is anchored on the belief that children are a gift from God. So yung pag-dedicate ni Mark at saka ni Kathy,